Magandang gabi, magsimula na po tayo. Manalangin po tayong lahat. Hallelujah. Praise God. Maraming salamat po. Amang Banal, sa oras na ito kami po ay naririto at sama-samang mag-aaral na yung salita. Patnubayan kami na yung banal na Espiritu. Turuan mo kami ng sagana dahil ang layunin po namin ay nais po namin maunawaan, makilala ka ng lubusan at maunawaan ang iyong mga salita. Lord, alam namin dahil sa pagkaalam namin ng katotohanan, ang aming pananampalataya ay pwedeng lumagong mabuti. Kaya nga tulungan mo kami na magsikap, na matuto, mag-aral na yung salita at patuloy na nasain na makilala ka ng lubusan. At ang dahilan din po ay upang magamit mo kami sa mahuling araw nito sa pag-aakay ng mga kaluluwa para sa iyo. Samahan kami at patnubayan at hinihiling po namin na anumang gawa ng kaaway, anumang pong hadlang ay matakwil sa pangalan ni Kristo Jesus. Manguna po kayo sa amin at anumang gawa at plano ng kaaway ay sinasaway po namin, tinatakwil, pinawalang bisa sa pangalan ni Jesus. Ang mga kapatid po namin na wala pa sa kanilang tahanan o magiang kanilang mga mahal sa buhay ay makarating po ng ligtas at maluwalhati sa kanilang paglalakbay. Salamat po, Ama, purihin at takilain ang pangalan mo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito pong aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Magandang gabi po. Okay po. So, natapos na po tayo sa spiritual warfare, no? Nung nakaraang buwan ay napag-aralan po natin maraming series of messages about spiritual warfare. At ngayon naman po ay ang pag-aaral natin is everything about salvation, no? Kailangan po na matutunan po natin to o magbalik tanaw tayo patungkol sa basic na mensaheng ito dahil may iba na dumadalo na sa church pero hindi pa rin nila alam kung sila ay ligtas na o hindi pa. So, napakaganda na malaman natin ang mga bagay-bagay patungkol sa tinatawag na kaligtasan. So, lesson 1, ang ating pag-aaralan sa mga oras na ito, no? Lesson 1 about salvation. So, unang bahagi pa lang ito, kaya parang introduction pa lang, no? So, magandang gabi po sa mga late tuners natin. Makinig po tayo. Pwede rin po kayo mag-take note sa ating mga pag-aaralan dahil pwede nyo po itong magamit sa pag-share sa mga ibang tao na gusto nyo mabahagi na ng salita ng Diyos o sa mga may cell group. Pwede nyo po itong gamitin para sa pag-aaral sa cell group ninyo, no? Okay, so simulan po natin sa basic, sa pangunahing aral patungkol po sa Diyos at sa kanyang mga salita. Okay, alam natin, natutunan natin sa Biblia na mayroong isang Diyos. Isang makapangyarihan Diyos na may likha ng lahat ng bagay na nakikita natin dito sa lupa, no? Nilikha niya ang langit at ang lupa at ang lahat ng mga bagay na nakikita natin dito sa lupa, no? Sa Colossians 1 verse 16, sabi sa Colossus 1 talatang 16, sabi po doon sa 1 verse 16. Ang sabi po dyan sa verse 16 ng Colossus 1, sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno, ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. So, yan po sinasabi sa Biblia na ang lahat ng bagay nilikha ng ating Panginoon. So, ibig sabihin tayo ay isa sa nilikha ng Diyos, no? Ang tao o mga tao ay nilikha ng Diyos para sa
Kanya, no? Ito po ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos para po sa Kanya, no? Hindi tayo nilikha para mamuhay na hiwalay sa Kanya. So, ang dahilan kaya tayo nilikha ng Diyos para sa Kanya, para gamitin sa Kanyang kapurihan, sa Kanyang kalwatian, at hindi tayo nilikha ng Diyos para mamuhay na hiwalay sa Kanya. O yung magkanya-kanya na lang tayo, no? Hindi tayo ginawang ganun ng Panginoon, na magkanya-kanya lang tayong daan o magkanya-kanya na lang tayo ng diskarte sa buhay nito, no? Kundi tayo nilikha ng Diyos para lang sa Kanya. Nilikha tayo ayon sa disenyo niya, no? Upang siya ay kilalanin at sambahin natin, upang ang ating mga buhay ay maging representation ng Kanyang kadakilaan at ng Kanyang kapurihan. So, ito ang kalooban ng ating Panginoon, no? So, malinaw na sinasabi sa Isaiah 43 na tayo nilikha sa kapurihan ng ating Diyos. We are created by God for His glory, no? Para sa Kanyang kapurihan at sa Kanyang kaluluhatian. At ang sabi sa 1 Corinthians 10:31, whatsoever we do, ano man ating ginagawa, kung kumakain man tayo, umiinom, ano man bagay na ating ginagawa, gawin po natin para sa kaluluhatian ng Diyos. Yan po ay isang utos ng ating Panginoon, no? So, itong purpose, kaya nilikha niya ang tao, to glorify God. Luwalhatiin niya ang Diyos. It means, ang ating mga buhay ay magamit, excuse me, dali, Joshua. Excuse me po, may tumawag lang po kay Joshua. Okay. Okay po, no? Pagpatuloy po natin, pasensya na po kung naiwan kasi ni Ruth yung kanyang cellphone dito, no? So, ano man ating ginagawa, ang purpose po ay para anumang bagay na ating ginagawa, anuman kumakain man tayo, umiinom man, o anumang ginagawa natin, ay gawin daw natin sa kaluluhatian ng Diyos. So, ito po ay commandment ng Lord sa atin. Ito po ay utos ng Diyos sa atin na to glorify God. Na ibig sabihin, sa buhay na to ay sa ating mga buhay, ang ating talento, ang lahat ng bagay na nasa atin, maibigay natin sa Kanya para sa Kanyang kapurihan at magamit para sa Kanyang pangalan, no? So, ayon sa Matthew 22 verse 37 at Mark 12:30, sinasabi po doon na ibigin natin ang Diyos ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at ng buong lakas. Pinapakita dito na isang utos pa ng Panginoon na mahalin natin siya na ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-isip, at buong lakas. Mas mahalin natin siya kaysa anumang bagay na nakita natin o nakikita natin dito sa ibabaw ng lupa. Mas mahalin natin siya sa anumang relasyon na kinarelasyonan natin dito sa balat ng lupa, na ang pinakapangunahin ay walang iba kundi ang ating Panginoon, no? But the problem is, ito po ang problema, we love other things than God. Ito po isang katotohanan, isang fact, no? Na we love other things more than God, no? Siguro ay alam din naman natin yan, na mas nakakarami, na mga tao na mas minamahal nila ang mga bagay na nasa lupa o ibang mga bagay o ibang mga tao kaysa sa kanilang Diyos. We love other being rather than God. Mas mahal natin yung iba. Mas mahal mo asawa mo, mas mahal mo yung kapatid mo, mas mahal mo boyfriend mo kaysa sa Diyos, no?
Hindi po sa nagja-judge po ako, pero ito'y base sa mga nakikita natin at napapatunayan natin na mas marami na nagmamahal sa iba kaysa sa Diyos. Yung iba ay they love food. Mas mahal pa nila yung pagkain, yung fashion. They love movies. They love basketball. No? They love themselves. Mas mahal pa nila yung cellphone nila kaysa sa Diyos. Dahil yung cellphone, mawalas man lang sa tabi nila yun, aligagana sila pagka hindi nila makita yung kanilang cellphone. Lagi nilang tinitingnan to, lagi nilang kasama to, kahit mag-CR, dala ang cellphone, kahit saan pumunta, dala ang cellphone. So, yung desire ng tao ay nakaset dun po sa tinatawag na things na hindi naman yun ang sinasabi ng Diyos na mahalin natin ang higit sa lahat. Isa lang bagay na alam natin na sinasabi sa Biblia, tinuturo sa Biblia na dapat nating mahalin, ay walang iba kundi ang Diyos lang. No? So, yung time natin, yung ating lakas ay nakadevote sa ibang bagay at hindi sa Diyos. No? Yan ang kasalanan ng tao, mga kasalanan ng tao. And how about our mind? Yung ating isipan. Kung sabi dyan, love God with all your heart, soul, mind, and strength, no? With all those soul, mind, and strength. Ano palagi iniisip ng tao? Ano palagi iniisip natin, no? Actually, alam na natin yan, sabi, kasalanan. Yung madalas na isipin ng tao. Pwede tayo magkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, no? Isip, salita, at sa gawa. At sa isip, madalas na magkasala ang tao, no? So, tiyak ako, hindi po nagja-judge ako, pero ito po talaga lagi ang laman ng isip ng tao, hindi po lagi Diyos ang nilalaman ng ating isip, no? So, kadalasan, ang nasa isip natin ay palaging pera, kung paano magkakapera, kung paano yayaman. Ano sa isip natin madalas ay yung pagkain, no? Kumain ka ngayon ng breakfast, busog ka pa, tapos iniisip mo agad kung ano ang pagkain mo sa lunch, no? O kaya naman iniisip mo ano agad ang ulam mo, masarap na ulam, no? Kakakain mo pa lang. So, minsan, naisip lang natin ng Diyos kapag may problema tayo. Naisip lang natin ng Diyos kapag meron tayong sakit at karamdaman. Pero, ang sabi sa Biblia, ibigin natin ang ating Panginoon, ang ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ibig sabihin po niyan, dapat ang tinitibok ng ating puso ay walang iba kundi Diyos. No? Itong laman ng ating puso, sabi niya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buo, hindi kalahati lang, hindi 1/4, hindi 3/4, kundi buong puso, no? Dapat siya po ang tinitibok ng ating puso. Dapat yung pusong ito ay nagmamahal sa Diyos. Dapat ang pusong ito ay may desire sa Panginoon, no? Yung iniisip natin, yung isip natin ay dapat iniisip nito ay ang Panginoon, no? At nag-i-spend tayo ng ang ating lakas, ang ating energy, no? Ini-spend natin to para sa kanyang kapurihan. Pero ito nga po ang problema, hindi po yan nagagawa ng mga tao, no? So, kaya nga ang nangyayari, however, ang mga tao ay ginagamit ang mga bagay nito, yung kanyang lakas, yung kanyang energy, yung kanyang strength, yung kanyang puso, no? Hindi para sa kaluluwatian ng Diyos, but for His own glory, for His selfish ambition, no? No? So, ito po yung ang tao talagang likas sa kanila yung makasalanan no? Kaya nga kinakailangan ng tao, tandaan po natin kung
na mamaya malalaman po natin sa mga, lalo na sa mga newcomer, ngayon lang po kayo nakakarinig nito, na yan po ang likas sa tao. No? Kaya kailangan natin ng Diyos kasi lahat ng yan ay maghahatid sa atin sa kapahamakan. No? So, binigyan tayo ng heart ng Panginoon, binigyan niya tayo ng strength, ng mind, binigyan niya tayo ng soul, no? So, ang God's purpose nito ay gamitin natin ang mga ito para sa Kanya, sa Kanyang kapurihan. So, pero, anong nangyari? Sa iba natin nagagamit. So, halimbawa, kayo po ay isang ina o kaya kayo ay isang guardian, may pinapaaral kayong bata, may pinapaaral kayong anak, no? Yung mga anak mo na pinag-aaral, binibigyan mo ng tuition fee, binibigyan mo ng baon araw-araw, pero anong mararamdaman ninyo kapag yung mga anak mo o yung mga pinapaaral nyo ay imbis na mapunta sa tuition fee, imbis na mapunta sa pag-aaral, nanonood ng sine, ginagamit sa yung pera, yung baon na binigay mo ay ginagamit sa pambili lang ng load, no? Para magkaroon ng wifi siya lagi, gano'n, ano? So, anong mararamdaman mo, no? Kung, o kaya naman, ginamit sa bisyo, no? Yung perang pinadadala mo, ano mararamdaman mo? So, same with God. Parehas din niya sa Diyos. Ano nararamdaman ng Diyos? Kung tayo ay nilikha niya para sa kanyang kapurihan, sa kanyang kaluwatian, tapos, saan natin ginagamit yung buhay na to? Excuse me. Yung buhay na to, binigay sa atin ng Panginoon, ginagapit lang natin to para sa ating sarili, sa ambition, no? Ginagamit mo lang to para sa yung self-glory. So, nakakalungkot para sa Diyos yun, no? Kung ang magulang nga ay nalulungkot, lalo na ang Diyos, na lahat ng tao ay inabot niya, binigyan niya ng buhay, ng kalakasan, pero ginagamit lang to sa mga bagay na hindi nais ng Panginoon. No? So, isang tanong, ilan sa atin kaya ang merong totoong pag-ibig sa Panginoon? Ilan kaya sa atin merong wholehearted love for God? No? So, kayo po makakasagot po niyan. Kung ilang porsyento nyo pinapakita ang ating pagmamahal, ang ating pag-ibig sa Diyos, no? Ilang kaya sa atin ang laging iniisip ang Panginoon sa araw-araw, no? Merong 24 hours, ilang oras mo lang naiisip ang Panginoon. Ilan sa atin ang ginagamit ang ating energy, strength, talent for God, para sa Kanya, no? Kaya nga, alam ko na wala, no? Sabi nga sa Bible, sa Roma 3:23, all have sinned and come short to the glory of God. Romans 3 verse 10, no one is righteous. Walang matuwid, walang sino man naghanap sa Diyos, walang inuuna ang Diyos, walang minamahal ang Panginoon. Lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos. Ito po ang tao, tayo po ay makasalanan, no? Ibig sabihin, kung tayo sinasabi sa Biblia na nabasa natin kanina, kung tayo ay dinilikha ng Diyos for His glory, para sa kanyang kapurihan, sa kanyang kaluwalhatian, pero hindi lahat ng ating ginagawa ay nakapagbibigay ng kaluguran sa Diyos, ibig sabihin, tayo ay nagkakasala sa Kanya. Tama po? No? So we are all sinners. Lahat tayo ay makasalanan. No? Since we are commanded to love and think about God, no? Tayo inuutusan na tayo magmahal at isipin natin ang Panginoon, but we love and think others more than God, tayo po ay nagkakamali at nagkakasala. Then, no? So, ang bagay nito ay idolatry. Ang tawag po dito sa kasalanan ito ay idolatry at rebellions sa Diyos. Sapagkat ito ang pamantayan ng Diyos, ang value niya
ay hindi natin dapat pinawawalang bahala, no? Ang pamantayan ng Diyos, sinabi niya sa kanyang mga salita, pero kung nalalabag natin ang mga bagay na yun, tayo nagkakamali at nagkakasala. So, kung lahat ng tao ay ganito, malayo sa Diyos, lahat ay nagkasala, we need God. Mapapahamak po tayo, no? Kung hindi po tayo lalapit sa Kanya, kung hindi tayo maniniwala sa Kanya, kung hindi tayo sasampalataya sa Kanya, no? Kailangan po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Okay? So, let's get started. Magsimula na po tayo, no? So, introduction lang pala yun, yung napakahabang yun, ano? So, malalaman po natin ngayon sa oras na ito ang katuruan, no? Magsimula na po tayo patungkol po sa kaligtasan. So, kinakailangan ng tao ang kaligtasan dahil ang lahat ay makasalanan, lahat ay nagkasala, lahat ay mapapahamak kung wala tayong Diyos. Kung wala si Jesus sa puso natin, kinakailangan natin maligtas, no? So, kaya nga sa series ito, sa buong, hindi ko alam kung ilang lesson ito, pero sa lesson to about salvation, marami tayong malalaman patungkol sa kaligtasan, about salvation. Katuruan ng Biblia, no? Himay-himayin natin kung ano yung katuruan ng Biblia patungkol sa tinatawag na kaligtasan. Let's go back to the basic, no? Dahil marami iba na nagtakalayo-layo na, pero sa bandang dulo, tawag to, yung pala hindi mo alam na hindi ka pa pala ligtas. Kaya dapat, alam natin, siguraduhin natin na meron talaga tayong kaligtasan. No? So, why do we need salvation? Bakit kailangan natin ng kaligtasan? Alam natin kasaysayan patungkol kay Eva at kay Adan na sila'y nagkasala. Dati po, ang tao ay napakaganda ang relasyon nila sa Diyos. No? Sa Genesis, sa Book of Genesis, makikitaan po natin na ang mga unang tao ay kausap nila na naglalakad sa hardin ang Diyos. Kausap nila at lagi nilang kasama ang Diyos sa hardin. No? Pero ano ang naging problema? Ang problema po ay man separated from God because of sin. Ito po ang problema, na separate po, nahiwalay po ang mga tao sa Diyos, no? Dahil sa tinatawag na kasalanan. Sabi sa Isaiah 59, 1-2, Isaiah 59, 59, talatang 1 hanggang 2. Sabi po dito sa verse, tingnan ninyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya hindi bingi upang hindi marinig ang hinaing. Ang masama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi rin nyo siya marinig. So, ito po ang dahilan kung bakit nahiwalay ang tao sa Diyos, dahil nagkasala ang tao. Kaya hindi daw natin makita at hindi siya marinig. Naging malayo tayo sa Diyos. Nalayo tayo sa Diyos. Sabi nga, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kalwatian ng Diyos, no? Nalayo kasi tayo sa Diyos, kaya hindi nakaabot tayo sa kanyang kalwatian, no? Ang sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ang kasalanan ay dapat nating pagbayaran, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay, ano daw po? Kamatayan. Lahat tayo mamamatay. At may tatlong uri ng kamatayan: the spiritual death, the physical death, and eternal death. Pag sinabing physical death, separation from God, no? Yan po ang nangyari kay Eva at kay Adan, nang sila po ay nagkasala, nahiwalay sila sa Diyos. Yung kasalanan ito, ay yung kamatayan ito, ang tawag po dito ay spiritual death. Nalayo sila sa Diyos, being separated from God.
Dahil sila'y makasalanan, nalayo sila sa Diyos. Dahil kailanman, hindi pa pwedeng tumuhan ng Diyos kasama ang mga kasalanan. Dahil God is holy. Ang Diyos ay banal. So, nahiwalay sila sa Diyos. Kinakailan pa ang isang anghel ng Diyos ay utusan niya upang itaboy sila dun sa hardin dahil sila nga ay nagkasala. No? At pangalawang kasalanan ay physical death. Ito ang dahilan kaya ang tao, lahat ng tao ay namamatay. Dahil lahat ng tao ay nakaranas ng kasalanan. At ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. No? So, physical death. Tayo ang namatay physically. Lahat tayo nakaranas ng kamatayang physical. At pangatlo ay eternal na kamatayan. Eternal death. Ibig sabihin, walang hanggang separation. No? Magpakailanman na separate tayo sa Diyos. Na ang tao ay pagdudusa, ang taong makasalanan na mamatay, na makasalanan ay pagdudusahan niya ang kanyang kasalanan doon sa eternal na walang hanggang kamatayan sa impyerno, ng apoy ng impyerno. No? Ito po ang tawag dito, verdict sa atin. Tayo makasalanan. Tumanggap tayo ng spiritual death, physical death, and eternal death. But God gave the solution. Ang Diyos ay nagbigay ng solusyon. Kasi hindi natin kaya eh. Wala tayong kakayanan na ayusin ang problemang ito. Napakahirap ng problemang ito dahil damay-damay na si Eva at si Adan nagkasala. Sabi natin ng iba, ano ba yan? Bakit? Kasi nagkasala pa yan eh. Si Eva at si Adan, nadamay tuloy tayo. So, damay-damay na talaga. Na tayo rin ay, dahil sila yung makasalanan, ng una nating mga magulang, tayo rin naman ay naging makasalanan at mamamatay din. Nakatakdang mamatay. Nakatakdang pumasok sa impyerno. Pero, nagbigay ang Diyos ng solusyon. Dahil alam niya, walang makakagawa ng solusyon. Kaya ang ginawa ng Diyos, siya rin ang nagbigay ng solusyon. Ano yun? God's sacrifice, through God's sacrifice and substitution. No? So, gumawa ang Diyos ng sakripisyo at yung tinatawag na substitution. No? Ano yun? Si Jesus ang umako ng lahat ng ating mga kasalanan. No? So, nagsakripisyo ang Diyos, Ama. Bakit? Kahit ayaw niya na si Yesu Kristo ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, ay makaranas ng hirap dito sa lupa. Pumayag siya. Dahil yun lang ang paraan para maligtas ang tao sa lahat ng kanilang kasalanan. At maging ang ating Panginoon Kristo ay pumayag rin naman na ang kanyang sarili ay bigay para magkaroon ng kapatawaran sa mga kasalanan at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No? Si Jesus ang gumawa ng substitution. Pag sinabing substitution, tayo ang dapat sana maipako sa krus. Pero ang ginawa ni Jesus, ginawa niya yung sarili niya, ang ginawa niyang ang nag-ako ng lahat ng ating sala. Kaya nang si Jesus napako sa krus, lahat ng kasalanan natin ay nadala, dinala niya. No, lahat ng kasalanan natin ay dala-dala ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, and it was 2,000 years ago, no? Mahigit 2,000 taon na ang dumaan. Sabi sa Hebreo 9, talatang 26, 28, Hebreo 9, 26, 28, sabi diyan, kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya mamamatay mula pa nang likhain ang sanlibutan, subalit minsan lamang siya nagpakita. Ngayong magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng handog na kanyang iniaalay. Itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Gayon din naman si Kristo. Minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating,
hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, minsan lang ginawa ng Panginoon ang pagkapako sa krus at lahat na ng kasalanan ng tao ay nagkaroon ng kapatawaran. No? Kaya, come to God. Lumapit tayo sa Kanya. No? Kaya nga si Jesus ang solusyon. Siya ang nagsakripisyo at nagbigay ng substitution para tayo ay maligtas. No? So, ang laki ng ginawa ng ating Panginoon. Imbis na tayo mapahamak, siya ang napako sa krus at siya ang namatay sa krus. At hindi lang namatay, kundi nabuhay na muli after 3 days. No? He died once, He sacrificed once, He died once, and He will come again. Second coming ng ating Panginoon. So, ano nangyari sa cross? No? 2 Corinthians 5:21. 2 Corinthians 5:21. Okay, sabi sa verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya itinuring na makasalanan upang sa pakipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Kaya siya ang, dahil sa Kanyang kamatayan, nagkaroon tayong tinatawag na katwiran, na justified ang ating mga kasalanan. So, ibig sabihin, pinatawad niya ng ating lahat ng kasalanan. Lahat ng kasalanan ng tao ay naipako na sa krus, no? So, ibig sabihin kaya na-justified ka, pag sinabi na-justified ka, inaring ganap ka ng ating Panginoon. Ibig sabihin ng inaring ganap, ang tingin sa inyo ng Diyos ay malinis, kagaya tingin ng Ama sa atin ay malinis. We are righteous, no? Kasi kinuha na ni Jesus ang ating mga kasalanan. Kasing linis ka na ni Jesus. Kasing linis na tayo ni Jesus dahil pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan sa pamagitan ng makapangyarihan dugo ng ating Panginoong Hesukristo. No? So, Galatians 3:13, sabi, Christ redeemed us from the curse of the law. Si Hesukristo ay niredeem niya tayo, no? Binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan at hindi lang binayaran kundi niredeem niya tayo from the curse of the law sa sumpa ng kautusan, di ba? Tayo ang dapat masumpa, no? Tayo ang dapat ipako sa krus, pero dahil sa ating Panginoon Jesus na redeem tayo, we are redeemed by the blood of the Lamb. Tayo ay naligtas o binayaran na lahat ng ating kasalanan sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon sa Kristo. So, ano naging resulta? Kaligtasan at tinatawag na reconciliation. Nagbati na, nag-ayos na ang Diyos at ang tao. Dati, tayo makasalanan, tumalikod ang Diyos sa atin, no? Kung papaano pinalabas si Eva at si Adan dun sa Hardin ng Eden dahil sa kanilang pagkakasala, pero reconcile tayo, nagkaroon uli ng reconciliation through our Lord Jesus Christ. Siya ang nakipagbati sa atin para tayo magkaroon ng muli ng relasyon sa ating Diyos, no? Siya nagbigay ng kaligtasan at reconciliation. Sabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niyang kanyang bugtong na anak na si Jesus, ang sino man sa kanya isasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa verse 7 ng Ephesians 1, verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan, ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob, no? Wow, talagang napakasagana ng kagandahan loob ng Diyos. Biruin niyo yung ginawa niya, pagpapakasakit at hirap sa krus, no? Siya'y namatay, datapos salamat sa Diyos na pagtagumpay niya, even the death, no? Okay, so,
Ephesians 2:13, sabi sa Efeso 2 talatang 13 verse 13, no? Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, kayo na dating malayo ay nilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Na tayo dating malayo, hiwalay sa Diyos, ay na maging malapit sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. So ito yung ginawa ng ating Panginoon Jesus, na siya'y napako sa krus at nabuhay na muli, tayo'y naging malapit muli sa Diyos. So ang purpose, to receive God's gift by faith, no? Para tanggapin natin yung kaloob na walang bayad ng Diyos, at ito ay ang pananampalataya. Tandaan po natin, ang kaligtasan ay galing sa Diyos, hindi po tayo maliligtas ng ating sarili, no? Ito'y kaloob ng Diyos. Kahit ano pang gawin mong paraan para maligtas ka, magpakabait ka, no? Kahit ano pang gawin mo, magbuhat ka ng krus, magpapako ka sa krus, hindi pa rin sapat po yun, no? Ginawa na ni Jesus ang solusyon, kaya hindi mo dapat tuyain ng Panginoon na para bang ikaw pa gumagawa ng paraan para maligtas. Tapos na, kaya nga sinabi ni Jesus sa Bible, tetelestai, it is finished, paid in full. Binayaran na niya lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nga hindi na tayo dapat gawin yung magpapako sa krus, magpahampas, no? Magbuhat ng krus, kasi tapos na eh. Ano pa yung dapat mong gawin? No, wala. Kasi ang kaloob ng ang salvation ay gift, kaloob. Hindi natin dapat yan bayaran, no? Pag binabayaran mo, hindi yan regalo, no? So, at hindi natin magagawa na bayaran natin ang ating mga kasalanan, no? Papasok pa rin tayo sa impyerno pag hindi tayo dumaan kay Kristo Jesus, dahil si Kristo Jesus lang ang nagbayad ng ating mga kasalanan, no? So, anong kaparaanan? Tanggapin natin ang pangako ng Diyos. Receive the gift of salvation. So, pag sinabing receive, tanggapin mo, no? Pag ikaw ba binigyan ko ng regalo ngayon, aayawan mo ba yung regalo? 'Di ba? Sasabihin mo, hindi, gusto ko, pastora, akin na yung regalo ko, 'di ba? So, at hindi mo babayaran yung regalong binigay ko sa iyo, kasi katawa-tawa at kahiya-hiya rin sa akin kung gagawin mong babayaran mo yung gift na binigay ko sa iyo. Dapat ganun din sa ating Panginoong Hesukristo, no? So, tanggapin natin ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Na tanging nakagawa lang yan ay ang ating Panginoong Hesukristo. So, anong sabi sa Roma Gs, talatang 9 to 10, Roma Gs 9 to 10, sabi po yun, kung ipapahayag na imbibig na si Hesukristo ay Panginoon, at buong puso kang sasampalatayan na siya muling binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka. Sapagkat sumasampalatayan tao sa pamagitan ng kanyang puso, at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. So, si Jesus ang nag-ako ng lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang nagbayad ng ating lahat na kasalanan. So, we are justified. Inaring ganap. Napawalang sala na tayo. Ang lahat ng ating kasalanan ay napawalan sala na. No? Walang ibang paraan para mawala yung ating kasalanan, kundi i-confess natin to at kilalanin natin na si Hesukristo ang nagbayad ng ating lahat ng kasalanan, no? So, kasabi, confess it. When you confess, sabi diyan, kung ipapahayag natin ng ating bibig na si Hesukristo ay Panginoon, ng ating buong puso, ipapahayag natin siya, maliligtas tayo, no? Bakit kailangan ng confession? I-confess natin na si Jesus ang ating Panginoon. Sa panahon yun, kasi noong unang panahon, ang mga Romano ang Lord nila, no? Pag sinabing Lord, ang mga Romano, yung mga emperor nila, yun ang kanilang Panginoon, no? Dahil higpit ng mga Romano, no? Lalo na yung mga emperor na sila lang kikilalanin mong Diyos, parang sila lang kinikilala mong makapangyarihan sa lahat, no? Kaya nga pag kinonfess mo
ang ibang Lord, pwedeng ikamatay mo yun, no? Kasi ayaw nila mag-confess ka ng ibang Lord eh. Ang dapat i-confess mo lang, Lord, sila, yung emperor nila, no? Kaya nga, ayaw nila mag-confess ka ng ibang Lord. Kaya, pagka kinonfess mo si Jesus, ang pangalang Jesus, na siya ang iyong Panginoon, tagapagligtas, pwede mong ikamatay yun nung araw, no? Kaya, totoo sa kanila, pag sinabi na, kinoconfess ko, pinapahayag ko, o Diyos, ako yung makasalanan, tinatanggap ko si Jesus sa aking puso, bilang Panginoon tagapagligtas, no? So, talagang totoong-totoo sa kanila yon. It means a lot, no? Napakalaki ng ibig sabihin nun na pwede nila ikumatay pag nalaman yun ng mga emperador nila na meron silang ibang Diyos, no? So, kaya nga noon, ang confession dapat ipahayag mo na si Yesu Cristo ang iyong Panginoon. No? Sa ngayon, minsan sasabihin natin, di ba, yung mga tao, ganun lang ba? Sasabihin ko lang ba si Jesus is Lord? Okay, o ligtas na ako. Yun naman yung iba, di ba? Kasi hindi naman tayo, wala naman tayo sa Romans na kagaya noon na mahigpit, na ayaw nilang meron kayong magiging ibang Diyos, no? Pero, ibig sabihin sa mga araw nito, maging totoo ka sa sarili mo pag sinabi mo yon. You are my Lord. You are my Savior. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. No? So, kinakailangan maging totoong-totoo sa atin yung mga bagay na kinukumpisal natin, kinoconfess natin, dapat totoong-totoo talaga yung ating confession na siya ng aking Panginoon. Ibig sabihin, pag Panginoon, amo ko, ikaw ang aking susundin, I will follow you, susunod ako sa iyo kahit saan man, kahit hindi mo alam kung saan ka pinapapunta, susunod ka dahil Lord mo siya eh. No? Pag sinabing Savior, tagapagligtas. No? Pero pag sinabing Lord, Panginoon mo siya, dapat mo siyang sundin. No? So, bakat sinabi mo yon, you give your life to Jesus. Pag sinabi mo, Lord, you are my Lord, you are my Savior, binibigay mo ang buhay mo para sa Kanya. No? Ang kaya nga sabi sa Ephesians 2:8-9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. Not of works, lest any man should boast. No? Kaya ganun ang ginawang kaligtasan ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya, by grace through faith, sa ating Panginoong Kristo para walang sino mang magmayabang. No? Sabi sa Roma 5, talatang 8, Romans 5, verse 8, sabi po yan, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo. Kaya, yun, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin na si Yesu Kristo inamatay para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, pinatunayan niya na sinabi niya, I love you all. Ano ginawa ng Panginoon? Sinabi niya, I love you all. Lumugmok ang kanyang ulo at siya'y namatay. Pinakita niya talaga yung pagmamahal sa atin. No? So, walang pwedeng magmayabang, siya ang nakagawa ng kaligtasan natin upang tayo magkaroon ng kaligtasan, walang iba kundi si Kristo lang. Okay? Panghuli? Kaya nga wag nating itigilan na natin magtiwala tayo sa ating mga sarili, kundi magtiwala lamang tayo sa ating Diyos. Talikuran natin ang ating mga kasalanan. Si Yesu Kristo lang maging Master and Lord ng ating puso, ng ating buhay, at sumunod tayo sa Kanya. At pag sumunod ka sa Kanya, huwag ka nang tatalikod pa. No turning back. Amen? Amen. Yun lang po yung ating first lesson para sa salvation. No? Okay, manalangin tayo. Hallelujah. Salamat po ng marami sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa mga karunungan, kaalaman na pinagkaloob mo. At malinaw na naintindihan namin kung ano ibig sabihin ng kaligtasan at bakit kami dapat na maligtas. Salamat po sa oras na ito. Kayo po ang patuloy na humipo sa mga tagapakinig at makikinig pa. Maintindihan nila at maunawaan ang iyong aral patungkol sa kaligtasan at nasain nila na maging totoo sa kanila ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung alam mo sa sarili mo, wala ka pang kaligtasan, hindi ka patiyak sa kaligtasan mo,
hindi mo pa alam kung saan ka pupunta after death, sa oras na ito, sumunod ka sa maikling panalangin. Sabi mo, O Diyos, kinikilala ko, ako po isang makasalanan. Kinikilala ko na kailangan ko ng tagapagligtas. At sa oras na ito, kinikilala ko na tanging si Jesucristo lang ang nakapagbayad ng aking kasalanan. Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo po ako, aking puso, ang aking buong pagkatao. Linisin mo ng makapangyarihan dugo ng Panginoong Jesus. At sa oras na ito, tinatanggap kita, Jesus. Pumasok ka sa aking puso, maghari ka sa aking buhay. Mula ngayon, ikaw na ang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Baguhin mo ang buhay ko at patuloy na tulungan mong sumunod ako sa iyo habang ako'y nabubuhay. Ito ang aking panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Dalangin naman natin mga may sakit at karamdaman. Lord, we are praying para sa mga may sakit at karamdaman, para sa mga may mga problema, bigatin, sa mga nangangailangan ng pinansyal, sa mga nangangailangan ng trabaho. We are praying for them, God. Kayo po mag-provide. You are the great provider. At sa oras na ito, kayo po magbigay ng kagalingan sa sino mang may sakit at karamdaman. Dinudulog ko sa iyo si Sister Mila na sa mga oras na ito ay hindi makapaglakad at masakit ang kanyang mga paa, namamanhid. Father, right now, I rebuke the spirit of sickness and diseases sa kanyang katawan, sa kanyang paa, binti, hanggang paa sa pangalan ni Jesus. Umalis kayo sa kanyang katawan and come back no more sa pangalan ni Jesus. At sa oras na ito, ang lubos na kagalingan ay padaluyin mo kay Sister Mila in Jesus' mighty name. The power of the Holy Spirit healed her, Lord. Patunay mo sa kanya na buhay at makapangyarihan ka sa lahat. At ang lahat na may mga sakit karamdaman, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat. Lord God, dinudulog namin sa iyo ang prayer request ni Sister Cherry at ni Sister April patungkol sa kanilang kapatid na si Crisel. Lord, we are praying, tulungan mo na maging normal ang paglabas ng bata. Dalangin po namin, tulungan mo po na maluwalhati niyang mailabas ang kanyang anak, Panginoon, at patuloy na bigyan mo siya ng kalakasan at tulungan mo na maging maayos ang kanyang panganak, maging normal sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ingatan mo po at patnubayan mga kapatid po namin may mga sakit karamdaman. Abutin mo po sila. Yung mga lagian po namin dinudulog sa iyo, si Sister Lisa, we are praying for her. Lord, alam ko na pinagaling mo na po siya. Si Sister Laila, Sister Jennifer, Sister Malu, we are praying for them. Lord, ang kagalingan, lubos ay pagkaloob mo po sa kanila. Huwag mong pababayaan ang batis sa kanila at lahat ng may sakit karamdaman ngayon na nakikinig. In Jesus' mighty name, the power of the Holy Spirit, we command the spirit of sicknesses and diseases to be gone in their lives, in their bodies, in Jesus' mighty name. Lord, yung mga nangangailangan pinansyal, kayo po magkakaloob ng pangangailangan nila, yung mga walang trabaho, kayo po magbigay sa kanilang tamang trabaho, Panginoon. Salamat po, pakaingatan mo kaming lahat at iligtas mo kami sa lahat ng panganib, sa lahat ng kapahamakan, sa lahat ng gawa ng kaaway. Ang dugo ng Panginoon Jesus, ang tumaki po sa amin lahat. Walhati sa iyo, parangal sa iyo, pagdakila ay sumayo, ngayon at magpakailan paman. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Lord, we are praying also sa lahat ng nakikinig, pagpalain mo sila. At dalayan ko sila na tumanggap sa iyo. Tulungan mo sila magpatuloy na sumunod sa aming Panginoon sa Kristo. Makasama namin sila sa iyong gawain at patuloy na makinig sila ng salita at mag-aral na yung salita. Salamat po. Binabalik namin sa iyo ang papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Amen po.